Hi everyone! Welcome to the Empatark. It's another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig, ano kaya ang nais sa ating ipabatid ng ating spirit guide? Spirit guide, send me messages. Ano love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipapatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me messages. Ten of Pentacles. Nine of Pentacles. Three of Swords. The Hierophant. Ace of Wands. Six of Pentacles. Page of Pentacles. Malakas pong energy dito ng mga earth signs. Ace of Swords. And Seven of Pentacles. Bottom of the deck, Five of Pentacles. Malakas talaga. Energy ng mga earth sign ang malalakas sa reading na ito. Okay? Meron ditong panibagong simula. Ibig sabihin dito, you've been maybe single sa ngayon. Then meron ka makikilala na someone na maaring siya na. Nagdaan ka sa isang relasyon na punong-puno ng sakit, trauma, at sobrang hirap. Hirap financially. Etong Five of Pentacles dito, yung parang iniwan ka ng person mo, ng past mo, ng ex mo, or kung sino pa man yun, na sobrang paghihirap kasi walang-wala ka. Bukod sa hirap ng kalooban, yung Three of Swords dito, you are really broken-hearted. Ang laki rin ng nawala sa'yo. Pagdating sa pera. Siguro ginamit ka ng taong yon, niloko ka, ang dami niya nakuha sa'yo, financially, material things, ang daming bagay na sabihin natin, pinagsamantalaan ka ng taong yon pagdating sa kaperahan. Yung parang pinaibig ka, tapos naging kayo, yung hulog na hulog yung damdamin mo sa taong to, tapos, di ba parang anuhan ka lang pala, imamanipulate ka lang pala. At yung marami siyang mga nakuha sa'yo, material na bagay at pagdating sa financial matters. Mabuti na lang, wala na tong taong to sa buhay mo, single ka ngayon, bumabawi ka na pagdating sa financial o sa pagdating sa karera mo o sa hanap buhay mo, negosyo man yan, nagiging maganda ang takbo ng iyong pamumuhay dahil nakakabawi ka na. Kahit single ka ngayon na maaring nagfo-focus ka sa sarili mo at kahit naging masakit para sa'yo yung pinagdaanan mo sa taong to, at least bumangon ka. Maganda dito, Page of Pentacles, marami talagang mga opportunity. Maraming opportunity ang dumating sa'yo, maraming opportunities ang tinake mo,
mga opportunity for you to grow financially at talagang umunlad ang pamumuhay mo. No, tapos habang nagpapaka-busy ka, magpapakayaman ka, at you are just happy with yourself, happy with the way you live your life now. Yung Ace of Swords dito is more of ideas, and Ace of Wands dito is more of passion. Maraming mga bagong idea that you are being passionate to do with ang dumarating sa'yo. And eventually, isa rin dito is to have someone na darating sa buhay mo na bibigay sa'yo ng clear intentions, thoughts niya, and yung kanyang pagiging passionate. No, parang pareho kayo ng kagustuhan, magiging maganda yung connections ninyo, yung vibes ninyo, kaya madali kayo mag-collaborate. Yan. At maaring itong taong to, yung Seven of Pentacles dito, talagang maganda yung teamwork ninyo kasi pinagtutulungan ninyong dalawa. Yung parang dito, di ba, doing experiment. And in order for you to have success, you have a good teamwork. No, yung Six of Pentacles dito, ibig sabihin, give and take ang inyong relationship. Maaari magsimula to sa isang pagiging magkaibigan. Lalalim ng lalalim ang inyong bond or yung bonding ng pagiging magkaibigan hanggang mahulog ang loob ninyo sa isa't isa. Kasi okay kayong dalawa eh. Diba? Para nagkakasundo kayo sa halos lahat ng bagay. Kung may hindi man pinagkakasunduan, you work things out between the two of you. At maaring siya ang makakatuluyan mo. At dahil maganda ang tulungan ninyo sa isa't isa, you will achieve yung Ten of Pentacles. Ibig sabihin, isang masaya at napaka-unlad na pamumuhay. So, napakaganda ng energy na yon. Di ba parang ganyan kasi minsan kapag nagdaan ka sa isang very toxic na isang relationship, syempre, after you raise your vibration, doing well with yourself, focus ka sa sarili mo, andiyan naman yung darating naman yung more blessings para sa'yo. At the same time, hindi lang yung blessings financially, kundi yung blessings of love with someone na katulad mo because you raise your vibrations and you will meet someone na katulad mo rin na merong pagmamahal, pagmamalasakit sa sarili niya, pag-aaruga sa sarili niya, ini-enjoy yung sarili niya, ginagawa yung mga nais niyang gawin, yun 'di ba yung mga passion niya. At yun yung taong mamimit mo at maaring siya na yung makatuluyan mo at magkakaroon kayo ng isang napakasaya at napakaunlad na pagsasama. Diba napakaganda nyo na parang andyan na lahat no? Full of love, full of wealth, happiness, joy. Kaya nga don't give up on love. No, when you experience that hardship, when you experience that failed relationship, next na yon, makakamtan mo ng isang punong-puno ng pagmamahalan na relasyon. Ang importante niyan, you still believe in love and you have faith in God that all things will work on His way. Diba? Wag mo minsan ilagay sa kamay mo yan. Ibigay mo yung pain mo kay God at the same time, magtiwala ka lang sa proseso niya, mag-focus ka sa sarili mo, patuloy ka manalangin or mag-manifest for a true love at darating talaga sa'yo yan.
very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Diba? It will come to you soon when you believe. If you decide to yourself that you want a true, lasting, deep, loving relationship. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.